si Jesus. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayaw ang Panginoon. At sumairin. Ang kapatid, anong kinakatakot mo? Bawat umaga, may bagong grasya, pero palagi pa rin pumapasok ang mga pag-aalala natin at pangamba. Ano ang fear? F-E-A-R. It is false experience appearing real. Hindi naman totoo, pero kinaakala natin ito'y totoo. Tingin natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos sa mga pagkakataon na kung saan mas pinaniwalaan pa natin ang ating mga takot at pangamba at nakalimutan natin magtiwala at kumapit sa Kanya. Tingin natin muli ang Kanyang awa. Tumapit tayo, papakumbaba. Makita sana tayo karapat dapat makatanggap muli sa Kanyang mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa pamapagitan ng Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama nating makapangyarihan, ikaw ang tumatanglaw sa lahat ng mga bansa. Ang mga hinirang mong tao ay iyong dulutan ng kasiyasiyahang pamumuhay at puspusin mo ang aming kalooban ng liwanag na iyong pinasikat noon pa man sa aming mga ninuno at magulang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong maliligan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin. Sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananayan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito, walang kalapit na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig
ang anumang pagkatakot. Mamaya lang. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Moon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Moon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yung haring pumatol ng katuwiran sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y pahagilan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa manihirap, maging tapat siyang tulay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa ulo at naroon sa Espanya, maghandog ng kaloob, ihahanin din sa kanya. Pati ang mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupuri, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong may hirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang naahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Hallelujah, 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 hallelujah. Si Kristo naging tao, ari ng langit at mundo, sa Kanya'y manalig tayo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ng 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Bethsaida. Sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauuwi niya ang mga tao, pagkaalis nila siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ng bangka. Samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang naghihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At ang madaling araw na, sumunod na sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo, at kinalimutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, huwag kayong matatakot. Si Jesus ito. Lakasan niyo ang iyong loob. Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang naginalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po. Ano po sa tingin niyang pinakamakapangyarihang kataga o salita? What is the most powerful words or phrase in the human language? Ang lahat po ng mga religion, mga banal na libro,
paulit-ulit po nilang sinasabi at pinapaalala sa atin ang mga salitang ito. Nakasulat din daw po ang mga katagang ito sa Bhagavad Gita ng mga Indians. Makikita mo din ang mga salitang ito sa Quran ng mga Muslim. At sa Biblia, sa ating po banal na kasulatan, lumitaw daw po't mababasa niyo ang mga salitang ito ng more than 365 times. Ganito po kahalaga ang mga salitang ito. And I want you to remember this. Do not forget this. The most powerful phrase, the most powerful words is, do not fear. Do not be afraid. Huwag kang matatakot. Kasi kapag takot ka, mahina ka. Amen? Kapag takot ka, malilito ka. At kapag takot ka, mawawala ka. Fear steals your strength. Di ba? Kapag naiisip mo na yung mga utang mo, nanlalambot ka na. Di po ba? Kapag naiisip mo, nababagsak ka sa exam, nami-mental block ka. May kaibigan po akong isang misis. Kwento niya sa akin, na-trauma daw po siya sa kanyang asawa. Paano ba naman, niloko siya. Umalis, pinagpalit sila sa ibang babae. Pero sa awa naman po ng Diyos, bumalik. Pero kahit na bumalik daw po itong kanyang mister, sabi niya, Father, palagi ko pong iniisip na baka iwan niya kami. Yan po yung takot ko eh. Kasi minsan na akong nasaktan. Paano kaya baka saktan niya kami ulit? Baka lukuhin niya ako ulit? Yun yung takot ko, Father. Kaya bigla-bigla daw po, walang kaano-ano, iiyak siya. Na po akong pumayat at nanghina, ito pong misis. Kung meron pong isang sandata ang masama ang demonyo para pasukin, sirain ang ating puso at kaluluwa. Ano? Ito po ang takot. Kaya naman po pinapaalala ng Diyos sa atin sa Ebanghelyo, kahit na hindi tayo sigurado minsan sa buhay, kahit na nasa gitna tayo ng ating mga dilim at problema, kahit na hindi natin nakikitang maliwanag o malinaw ang Diyos, huwag tayong matatakot. Nung daw po nakita ng mga alagad si Jesus, naglalakad sa ibabaw ng tubig, ayon po sa ating nabasang Ebanghelyo, inakala daw nila na multo siya. Pero ano yung sinabi niya sa kanila? Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Actually, mas maganda po ang translation nito sa English. Kung babasahin niyo po ang kwento, ang sabi ni Jesus, do not fear, I am. Ang salita pong I am ay makikita niyo po, maririnig, kung babalikan niyo po yung kwento tungkol kay Moises at ng burning bush. Nung tinanong daw po ni Moses, sino yung nagsasalita doon sa umaapoy na halaman? Nagpakilala daw po ang Diyos. Sabi niya, I am who am. Ako ay ako. Ano ang dahilan para mawala yung ating mga takot at pangamba? Ito ay dahil si Jesus ay Diyos. At hindi lang siya nanatiling nakalayo, lumalapit siya, pumapasok siya sa ating buhay. Tandaan niyo po ito, ang barko, lubog-lubog, hindi dahil may butas ito. May iba't iba pong butas ang barko. Pero mga bintana, may mga pintuan. Pero ang barko, lubog-lubog, dahil nakakapasok ang tubig dun sa butas. Maganda itanong yan, ano bang aking palaging pinapasok sa isip at puso ko? Ito po ba ay takot o pasasalamat? Ito ba ay pag-aalala o papuri? Ito ba ay pagsamba o pagsasaya? May napakaganda po ako nabasa. Nakahulugan po ng tama. What is courage really? It said that courage is fear that said its prayers.
Ganda po, no? estudyante na Ulitin ko po yun. sa ICU. Courage is Ano fear pong pangalan? that said Jose it's Lito prayers. Chacos, Ang tapang daw po Ah. ay takot Sila na lahat nagpasal magkakapatid na. nagsapili. Kapag ikaw ay nananangin, BI. doon lang nawawala ang iyong takot. Di po ba? Kapag ikaw ay nagdasal, doon ka Yan po kasi tumatapang, ay simula doon nung nagkasakit. lumalabas ang iyong Ay, loob. yun na. Amen? Sa Lahat naman Kaya po tuloy tayo naman may siya takot. nagmamorning Hindi mo voice maaalis yan sa online. buhay. Pero mga iba, iniisip, makakaraos ba sila sa gastusin? May iba nagtatanong, Opo, kung lulukuhin ba sila ulit ng kanilang mga asawa? Makakakuha kaya ng trabaho ang anak ko? Tanong ng ibang magulang. Gagaling kaya ako sa aking sakit? O baka mamamatay na ako? Yan ang takot ng mga may karamdaman. Mag-uumpisa na kaya ang World War III? Tanong na maraming kababayan. Makakauwi pa kaya ako sa Pilipinas? Makakapag-retire kaya ako ng mabuti? Tanong at takot ng mga OFW. Kung bibigyan mo ng pansin ang mga takot mo, dyan lalaki ito. Di po ba? What you focus magnifies. If you focus on your fear, it magnifies. It stays in your life. Pero kung mananalangin ka, diyan mo mapapansin ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Diyan mawawala ang iyong pangamba. Diyan ka lalakas muli. Ang sabi nga po, ang isang mataas na puno, hindi po natatakot sa malakas sa hangin at bagyo. Kung ang ugat ng puno ay malalim na nakatanim sa lupa. Wow, what a very beautiful image. Remember that a tree does not fear any storm, any strong wind. Its root is really embedded on the ground. Ang kapatid, magpapatuloy kang matalambot, nangihina, kung hindi ka nakaugat at nakakapit sa Diyos. Di po ba? Yes, lift your hands to God. Always look at the Lord. But do not forget to humble yourself and root your soul to God. And to receive courage from the Lord, we have to pray. Because remember that prayer is power. No prayer, no power. Fear is a mind killer. Ang nakakapatay po ng laso ng isip natin. Takot, fear is a little death of the soul. Kapag ikaw ay natatakot, ini-entertain mo mga pangamba mo, ikaw mismo nagsusuicide ka, pinapatay mo kaluluwa mo. Kaya napakaganda po nung linya sa isang pelikula na aking narinig. Ang sabi po niya, all you need is just a 20-second crazy courage. And something great will happen to you. Yun lang naman po kailangan natin sandaling tapang lang para mawala yung takot mo at matatanggap mo ang isang mabuti, magandang bagay. Lahat ng mga hinihingi natin, lahat ng mga pangarap natin, lahat ng mga mabubuting bagay ay nandun sa kabila ng ating kinakatakot. Para matanggap mo yung grasya, yung bendisyon. Lampasan mo lang, daanan mo lang ang takot mo. Just try it. We only need a leap of faith. Isang lundag lang ng pananampalataya, may grasya na. Sa umpisa lang naman, nakakakaba, nakakatakot. Di ba? Ganyan ang exam. Pero kung maalala mo, nag-aaral ka naman, at ikaw ay nananalangin, papabasbas sa Diyos. Bakit mag-aalala ka pa? Bakit matatakot ka pa? Sa umpisa lang naman, nakakatakot, magnegosyo. Pero kung araw-araw, nagpupursige ka, dumidiskarte ka, at inaalay mo sa Diyos ang iyong pagod, masasanay ka din. Magkakaroon ng bunga ang iyong kapaguran. Di po ba? Sa umpisa lang naman nakakatakot. Magpa-check sa doktor. Mas nakakatakot nga kung hindi mo alam kung ano nangyayari sa iyong katawan. Mas nakakatakot yung hindi ka na lang nagising isang araw. Hindi po ba? Pero at least, kapag narinig mo yung paliwanag ng doktor at sasabihin niya ano kailangan mong gawin, parang ikaw ay gumaling, nababawasan yung iyong taba. Di po ba? Kung hindi mo haharapin ang iyong takot, mas lalaki ang taba mo at yan ang makakapatay sa iyo. Amen? The only way to remove your fear is to face it. And the good news is, we are not facing fear alone. Ang mabuting balita nga, sabi po sa ating ebanghelyo, nakikita ng Diyos, naghihirapan ang mga alagad. Ibig sabihin, hindi bulag ang Diyos sa iyong nararamdaman, sa iyong nararanasan. Kaya ikaw ay nagagalit, naghihilakit, kaya ikaw ay nag-aalala kasi akala mo, nag-iisa ka lang, pinabayaan ka ng Diyos. That is a false belief. Remove that. Hindi nakakatulong
meron sa'yo na sinasabi mo, hindi ka mahal ng Diyos. Pag sinasabi mo, mag-isa ka, pinabayaan ka ng Diyos, that is the devil talking in you. The good news is, God will not allow you to face your problems alone. When you are so full of fear, Jesus is walking over your fears. God is with you. God will defend you. God will strengthen you. Kaya tandaan mo, kapatid, parang lumakas ka muli, huwag ka matatakot. Ulit-ulitin mong sabihin ang pinakamalakas, makapangyarihang mga salita at kataga. Do not fear. Do not be afraid. At magpatuloy ka na may pananampalataya sa Diyos. Papasukin mo ang Panginoon sa iyong puso. Natili kang nagdarasal at nananalangin. Dahil ano ang tapang? Ang tapang ay ang takot na nananalangin. Amen. Tumayo po tayo. Hilingin natin sa ating Ama sa Langit na palakasin ang ating pananampalataya at tulungan tayo papaglabanan ang ating mga takot. Sabihin natin, Panginoon, digin mo kami. Panginoon, bigyan mo kami ang simbahan sa buong mundo na wali magpakita ng malaking na pananampalataya sa Diyos na ating Ama na siya magpapaglubay sa mga pangyayari sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo kami. Tayo naway lumago sa pananampalataya at sa gayon ay magtiwala tayo sa mga bagay na ating inaasam at nakatitiyak sa mga bagay na hindi natin nakikita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo kami. Ang mga naligaw sa landas ng buhay na naway makabalik sa kanilang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, mangitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama namin nasa langit, patid namin, pinagkapaloob mo, manamang kahilingan sa ngalan mo. Nawa ay maging bukas lagi ang aming mga tenga sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para natin mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aalim sa inyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Pagkalubong aming mahain, ang aming mga alay, ang iyong kadakilaan. At aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang, ang aming pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Nasa Diyos sa inyong mga puso at diwa. ipinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Manapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa katakuhan ng iyong sinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga iyong pinakikita sa tanan, ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siyang hindi naiiba sa amin. Minarapat mo sa pagkatao namin, pagniningning ang karektan, ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa na anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit ng lumana, kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaibagasan, pinapala ang naparito, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaibagasan. Hosana, Hosana, sa kaibagasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabananan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawa ang kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawa ang kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis sa aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawa ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon na pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan na galing sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na naghimlay, may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gaya din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiyong nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng amin. Bigyan mo kami ngayong hangarin na kanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasalan sa amin. At huwag mo kami ipahin dulot sa puso, kanyang mo kami sa lahat ng bansa. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas sa amin si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At At sumayin. sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyo.
lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Pati naririto ng ating Panginoong Jesucristo, Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piling ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako. Dahil yan ay nakakasira ng kaisipan at yan ang ginagamit ng masama para makuha ang ating mga puso at kaluluwa. Espiritu Santo, Amen. ang ating misa ay natapos na. Kumain kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
nagko-comment sa post ko na natalo raw sila sa mga fake na website. Ang ating pag-asa at I'm gonna dedicate my life to you. I will turn anything I believe tonight will be great. People come to pick up your share of scar and he's all the way. That was some great people. Souls that are down. Now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in all belong to me and you. Ain't no such thing as broken. Now we don't believe, and the thought that makes me smile now. Even as the tears fall down, 'cause they're the only scars in heaven.
now. For the hands that hold me now. There's not a day goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me. Until I'm standing with you in the sun, I'll fight this fight in this race I'll run. Until I find a sea that you can see. Ano, nakakain ng Oh,